ang Malolos, Bulacan. May isang panahon sa kasaysayan na kung saan sa isang lugar sa Malolos, Bulacan, may isang puno ang naging parte na ng ating kasaysayan. Ito ay ang puno ng siyar o mas kilala bilang Kalayaan Tree. Ano nga ba ang meron sa puno na ito? At ano ang kinaiba niya sa mga puno na meron tayo ngayon na nakikita lang natin sa labas? Ako nga pala si Claret. Ako nga pala si Dan. At ako naman si David. Sabay-sabay nating tingnan at tuklasin ang kasaysayan ng Kalayaan Tree. Unang-una sa lahat, bakit nga ba Kalayaan Tree ang tawag dito? Ito'y tinatawag na Kalayaan Tree dahil ito ang buhay na saksi ng ating kalayaan. Ayon sa mga scientifico, ang Kalayaan Tree ay isang uri ng puno ng siyar. Itong puno na to ay naririto na noong ipinagdiwang ang pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas sa Espanya ng Kongreso sa Baraswain. Kung nakakapagsalita lang ang mga puno, kay daming ikikwento nito tungkol sa kanyang nasaksihan. At itong Kalayaan Tree ay ang piping saksi ng kalayaan ng Pilipinas. Saan nga ba matatagpuan ang Kalayaan Tree? Ang Kalayaan Tree ay matatagpuan sa harap ng Malolos Cathedral o mas kilala bilang Basilica Minor de la Nuestra Señora de Immaculada Concepcion. Noon pa man, ang Kalayaan Tree ay paborito ng tagpuan ng mga malulenyo. At kung sa unang tingin ay akalain mong ito ay isang ordinaryo lang na puno, ngunit may kasaysayang nauugnay dito. Ang Kalayaan Tree ng Malolos ay humigit kumulang 125 taong gulang na ang tanda. Kung gagamitan natin ito ng matematika, ang taon ngayon ay 2023 at ibawas natin sa 1,878. Kaya 125 na ang edad ng punong ito. May haka-haka rin na si Emilio Aguinaldo raw ang nagtanim nito noong siya ay namalagi sa Katedral ng Malolos. Pero may mga lumang larawan ng pasyo ng katedral na nagpapatunay na ang punong ito ay naroroon na noong unang kongreso ng Pilipinas noong Setyembre ng 1878. Ang mga rebulto na naririto ay sina Pablo Tecson, Gregorio del Pilar, Isidro Torres, Basile Tantoco, at Father Mariano Sibilia. Ang mga rebulto na naririto ay mga bayani. Sila ay may kaugnayan sa Malolos o probinsya ng Bulacan. Ating alamin, bakit nga ba inilagay ang mga rebulto sa paligid ng Kalayaan Tree? Ang mga rebulto ay nilagay upang pangalagaan ng puno at di makalapit ang tao at para na din manatiling buhay ang Kalayaan Tree. Etong may aklat ay si Pablo Tecson. Siya ay isinilang sa San Miguel. Siya rin ay nakilahok sa kauna-unahang kongreso sa Asia na idinaos sa Baraswain. Hindi nga lang sa Bulacan, kundi sa Cagayan. Siya ang unang gobernador ng Bulacan. Ang dalawang tao naman na nasa tabi ni Pablo Tecson ay mga general. Si Gregorio del Pilar at ang isa pang general ng Tubong Malolos na si Isidro Torres. Sila ay bahagi ng Tilusang Revolusyon. Ang dalawang nakaupo naman dito ay sina Father Mariano Sibilia at Basile Tantoco. Si Basile Tantoco
ay kasama sa grupo ng kababaihan sa Malolos na humiling na magkaroon ng paaralan subalit hindi pinayagan ng mga praile. Kaya't sila ay nagpadala ng sulat kay Jose Rizal at tinugunan siya ng isang liham. Pinupuri ang kanilang tapang sa pagtutok na magbigay ng edukasyon sa mga kababaihan. Samantalang si Father Mariano ay isa sa mga pari na lumaban upang maipasa ang mga parokya sa mga sekular na pari kaysa sa mga praile. Isinilang sa Bulacan-Bulacan. Siya ay maraming akda at kontribusyon sa kaayusan ng simbahan. Sa dinami-daming babae, siguro ay nagtataka kayo bakit si Basilia ay ang inilagay dito. Siya ay inilagay dahil sa kanyang donasyon sa simbahan para sa pagpapalaganap ng edukasyong pangkatolika. Hanggang ngayon, ang donasyong ito ay patuloy pa rin nagagamit ng simbahan upang makapagturo sa mga pari ng Malolos. Ito rin ay nagsusuporta ng katikista na nagtuturo sa mga paaralan ng pananampalatayang katolika sa Malolos. Ito rin ay tumutulong sa paghubog ng altar server sa katedral. Bagamat marami pang tanong ang naroroon sa puno na to, isa lang ang aming masasabi. Ang puno na to ay isang patunay na ang Pilipinas ay lumaya na. At ang puno na to ay hindi lamang puno. Itong puno na to ay nagpapakita ng sakripisyo, paghihirap at pangarap ng mga Pilipino. Aking inuulit, ako nga pala si David at ito ang aming documentary.